Libong taon ang nakalipas at ngayon ay nabubuhay tayo sa propesiyang ito. Inihahanda tayo sa darating na millennial reign of Jesus Christ. Isaiah chapter 41 verse 18, paagusin ko ang tubig sa batis, dadalo ito sa mga tuyong burol at magkakaroon ng mga bukal sa mga lambak. Gagawin kong tubigan ang ilang at ang mga lupaing tigang ay magkakaroon ng mga bukal. Patutubuin ko sa mga ilang ang mga puno ng sedro, akasya, mirto, olibo, pino, enebro at cypress. Dahil kung hindi mo pa alam ang millennial reign of Jesus Christ at ang kanyang muling pagbabalik, magugulat ka dahil ito ang magaganap. Isaiah chapter 11 verse 4, bibigyan niya ng katarungan ang mga may hirap at ipagtatanggol ang kanilang mga karapatan. Sa pamamagitan ng kanyang salita, parurusahan niya ang mga tao sa mundo at mamamatay ang masasamang tao. Pairalin niya ang katarungan at katapatan. Ito ang magiging pinaka-sinturon niya. Magkakaroon ng katarungan at magkakaroon ng matuwid na paghatol sa mundo. Magiging maayos ang pamumuno, magiging balanse at magiging payapa. Kung sa panahon natin, hindi natin nakikita ang mga bagay na ito sa mga mayayamang bansa at tanyag, sa panahon ng millennial reign of Jesus Christ, ito ang mangyayari. Magkakaroon ng kapayapaan at magkakaroon ng makatarungang paghatol sa buong mundo. Hindi nababayaran, hindi nasusuhulan. Sa totoo lang, ito ang realidad ng buhay. Napakagulo ng sanlibutan, hindi payapa. Meron na lang kapayapaan sa presensya ng Diyos. Kapag tayo tumatawag, pag tayo ay nasa luklukan ng trono ng Panginoon, pag tayo ay sumasamba sa Kanya. Pero ang totoo nito, kung wala ang Diyos at ang presensya ng Diyos sa mundo, ito'y napakagulo. Pero sa panahon ng millennial reign of Jesus Christ, magkakaroon ng kapayapaan, walang banta ng kaguluhan, banayad ang nasa kapaligiran, walang tukso, walang kasamaan, hindi magkakaroon ng kasalanan. Isaiah chapter 11 verse 6, magiging lubos ang kapayapaan sa kanyang paghahari. Ang asong lobo ay maninirahan kasama ng tupa, mahihigang magkasama ang kambing at leopardo, magkakasama ang guya at ang batang leon, at ang mga mag-aalaga sa kanila ay mga batang paslit. Magkasamang kakain ng baka at ang oso, at ang mga anak nila ay magkakatabing hihiga. Ang leon ay kakain ng dayami na gaya ng baka. Kahit maglaro ang mga paslit sa tabi ng lungga ng makamandag na ahas, o kahit na isuot nila ang kamay nila sa lungga nito, hindi sila mapapahamak. Walang mamiminsala o gigiba sa Siyon, ang banal kong bundok, sapagkat magiging laganap sa buong mundo ang pagkilala sa Panginoon katulad ng karagatan na puno ng tubig. Sa lahat po ng confused sa millennial reign of Jesus Christ, ito ay pagkatapos ng second coming ni Jesus. Kung tayo nabubuhay sa millennial reign of Jesus Christ o inahanda nga ba, totoo na ito mga kapatid, anuman ang mauna, rapture, tribulation, or rapture, ito po ay magaganap, yung millennial reign of Jesus Christ. Kaya po yung mga nangyayari ngayon, pwedeng preparation po yan sa mga bagay po na ito. Para lalo ka maniwala, kung hindi ka pa naniniwala sa salita ng Diyos, ang ilog Euphrates natutuyot, mga disyerto nagkakaroon ng tubig. Mga imposibleng bagay mga kapatid, pero nagaganap na. Yung mga mababangis na hayop, mga wild animals, ngayon po ay nagiging maamo na. Ito ay malinaw na tayo ay nabubuhay sa mga propesiyang ito. At magiging lubos siya sa pagdating ng Panginoong Kristo, na kahit yung mga batang sanggol o yung mga batang paslit kaya makipaglaro sa mababangis na leon, na kahit yung mga prey at predator hindi po mag-aaway, hindi magkakainan at magsasakitan, kundi magiging payapa. Bakit po? Kasi namumuno dito sa lupa ay ang Panginoong Kristo. Katunayan na hindi pa tayo nabubuhay sa millennial reign of Jesus Christ. Ito ay preparation pa lang, nagaganap po sa mundo natin. Hindi pa namumuno ang Panginoong Kristo dito. Kasi once namuno ang Panginoong Kristo, walang kasamaan, walang injustice dito, kasi may hustisya sa Panginoon. Dito tayo magtataka na kung tayo nabuhay na napaka-injustice ng pamamalakad sa panahon natin, o kung tayo man ay naipit sa isang krimen na wala tayong ginawang
mali, pero ikaw ay nakulong sa... Dito niya ipapakita kung ano ang totoong justice, ang paghuhusga ng tama. Merong judgment sa langit, pero dito sa lupa ipapakita niya yung tama at makatwirang paghuhukom sa millennial reign of Jesus Christ. Kasi tapos na po ang tribulation dito. Tapos na yung paghahari ng Antikristo. Tapos na yung pandaraya ni Satanas. Kaya paiirali na ng Panginoon dito. Ito yung matagal nang hinihintay na kahit abutan tayo ng rapture, abutan tayo ng kamatayan, magaganap pa rin ito. Ipapakita niya sa buong mundo, sa lahat ng nabuhay, kay Satanas, sa Antikristo, sa mga taong hindi naniwala sa Kanya, sa mga tinuturing siyang tao at hindi Diyos. Siya ay magpapakita sa second coming of Jesus Christ dito sa millennial reign of Jesus. Sa panahong ito, humanda ka kasi ito yung propesiyang magaganap at napakalapit na. He will punish sin. It's beyond on our comprehension kung paano nagkaroon ng kasalanan, pero dito niya wawakasan ang kasalanan, ang paggawa ng kasalanan at ang manunukso. Sinabi ng Panginoon, parurusahan ko ang mundo dahil sa kasamaan nito. Paparusahan ko ang mga makasalanan dahil sa kanilang kasalanan. Wawakasan ko ang kahambugan ng mayayabang. Patitigilin ko ang pagmamataas ng mga taong malupit. Kaunti lang ang matitirang tao, kaya mas mahirap silang hanapin kaysa dalisay na gintong galing sa Ophir. Yayanigin ko ang langit at ang lupa. Ako ang Panginoong makapangyarihan, ay gagawin ito sa araw na ipapakita ko ang matindi kong galit. Medyo nakakatakot pakinggan, pero yung konting mga tao dito, ito yung sinasabi ng Revelation na pwedeng nag-rapture na po dito. Pero sa Isaiah pa lang pinrapisay na merong matitira, at yung matitira na yun yung mga hindi nagsisi, na kahit nagpadala sa Revelation chapter 12 ang Panginoon ng saksi, kung titingnan na magbabago pa yung mga tao, sa panahong iyan, hindi, kamumuhian nila yung kapayapaan, kamumuhian nila sa tribulation period yung mga bagay na maka-Diyos, yung merong matitigas ang puso, yung hindi nananampalataya sa Panginoon, hindi naniniwala sa Diyos, hindi tumatalikod sa paggawa ng kasalanan. Ito yung mangyayari po sa kanila. Hindi pa mapupunta sa langit, pero wala na pong kasamaan doon. Bakit? Kasi iginapos si Satanas, iginapos yung ahas na lumaki na singlaki ng dragon. It is symbolical, pero siya po ay literal na ilalagay po sa kailaliman, igagapos, at walang makakapagbukas nun maliban na ang Panginoong Hesukristo. Sabi ng Revelation chapter 20 verse 2, dinakip niya ang dragon, ang ahas noong unang panahon na tinatawag na Diablo o Satanas, saka iginapos ng kadena sa loob ng 1,000 taon. Ito po yung tinatawag na millennial reign. Kaya millennial reign, 1,000 years na igagapos siya at hindi pa kakawalan, kaya walang manunukso sa mundo. Inihulog siya ng anghel sa kailaliman, saka isinara at sinusian at tinakpan pa ng pintuan nito upang walang mga has na magbukas. Ikunlong siya upang hindi makapandaya ng mga tao sa iba't ibang bansa sa loob ng 1,000 taon. Pero pagkatapos ng 1,000 taon, pakakawalan siya sa loob ng maikling panahon. Mas lalo natin maintindihan yan kasi nga tayo ay nabubuhay na sa mga propesiya at inihahanda tayo sa pagdating ng Panginoong Hesukristo. Bakit ko ginawa ang video na ito? Hindi para takutin ka, kundi para malaman mo ito at para i-share mo rin ito doon sa mga taong hindi nakakaalam sa mga bagay na ito. Prayer ko sa iyo ay lalo kang lumago sa pananampalataya, lalo mo makilala ang Panginoong Hesukristo, lalo mong kasabikan ng pag-aaral ng salita ng Diyos, dahil ang mga bagay na ito ay nakalagay sa Biblia. Sabi ng Bible sa Revelation, ang mga bumabasa, nakikinig, at nagsasagawa nito ay mapapalad sapagkat napakalapit na po na maganap ang mga bagay na ito. Gusto ko magpasalamat sa iyo kung nakarating ka sa huling part ng video po na ito. Marami ka namang natutunan at patuloy ka na maglingkod sa Panginoon. Maunawaan natin na kung bakit may nagkatawang tao na Diyos dahil sa pagmamahal niya. Dahil mapapahamak ang tao. Kaya ginagawa ni Satan 24/7, nagkakaroon siya ng duty para dayain ng tao. At
Hindi ito yung panahon para magpadaya kay Satan. Ito yung panahon para lumapit sa Diyos. Accept Jesus right now and be saved. Ito yung lingkod, Pastor Gab Bueno. God bless you. If you agree, follow, subscribe. Meron kang tanong, comment down below. God bless.